So, itong mga taong ito, pwede mo bang pangalanan ng mga taong ito, hindi ba makakaapekto sa kaso mo? Ito ba yung mga alipores din ni Trillanes? Dahil alam naman natin na si Trillanes ang gustong mag-bribe sa'yo. 'Di ba? Kasama si Matobato para magsalita laban sa Pangulong Duterte. So, pangalanan mo na kung sino-sino, liwanagin mo lang yung pangalan ng mga tao para at least malaman ng buong nanonood sa atin. Ito po sila, ma'am. Itong nawagan po ako sa ating mahal na Pangulo na merong mga ahas na nagkaibigan pa po ng inyong second wife ngayon. Ito po si Tel Casanova, itong sila Inday Mahay, sila Mirasol, Espinosa, itong sila si Monticalvo Tagros, at isa po to si Amy Calao. Na itong si Amy Calao, napakapunyeta ng taong ito. Hindi nila alam na totoo, marami kaming galing sa Dilawan na pumunta, na bumaliktad, na ngayon po is naniniligro lang rin po ang buhay. Ito po si Amy Calao ang buhay ko kasi dahil may bahay niya. Hindi ko pinagtatanggol ang kasamahan ko, pero kung susukatin nyo yung itinaya namin sa pagbaliktad namin, buhay po ito, at sa inyo, dada lang kayo sa Facebook. So, yung nakakainis po. So, after po nun, sa post ko po, so nag-away-away po, no? Nag-away-away, tapos dumating na sa point na nami-mention na si Attorney Bruce. Bigla na lang ako pinagtulungan ito nila Mirasol Espinosa, itong si Aristotle Casanova, tapos magkakasama sila nila Rodel Jaime, nila Maan Adorna, at saka si Marusi. So, ang sa isip ko po, Mamahalika, kailan po nangyari na nagkaroon ng sabwatan, nagkakaibigan, ang isang DDS na loyal sa isang katulad nila Maan Adorna, nila Marusi, at saka itong nila Rodel Jaime, lalo na si Myra de Villa, ito talaga po, ma'am, ang talagang number one na sumisira sa ating Pangulo. In fact, habang sinisira nila ako, meron silang mga meeting doon sa London na parang nagsisiliprinda daw, meron na daw order na naset daw itong si Dita Caduaya na para patahimikin po ako. So, ibig mong sabihin, kasi si Trillanes, di ba, pumunta nga ng London. So, para nakikita mo dito dahil ikaw mismo naging parte, kabahagi ka ng black propaganda nitong ni Trillanes, di ba? So, ang ibig mong sabihin, itong si Trillanes pumunta ng London para isa sa mga agenda niya ay makipag-meeting sa mga bayarang ito na mga binanggit mong pangalan. Tama ba? Yes, ang pagkakaano kasi, ma'am, itong sila, yung iba nito, yes, ang isa nasa Japan, tapos ang isa nasa dyan sa abroad. Pero ito po sila, ma'am, ito po sila yung sinasabi na mga magkakagrupo na tinatawag na double SIM, na merong account sa DDS at meron pong account sa dito po sa mga kultong dilaw. So parang laro lang po sa kanila, personal interest. Sabi ko nga sa kanila, kung totoo kayo nagmamahal sa bayan, bilang isa ang portfolio na Trillanes, bakit hanggang dakdak lang kayo? Bakit niyo ako pinipigilan? Kahit nga po sa affidavit ko, ako naman ang nag-sign. Hindi naman kayo. So paano sasabihin niyo na naginagamit ko lang sa kayo? So, mga ganun, ma'am, yung ganun namang Ayan na po, wala ka na. Mina, ganito eto siguro panghuli na lang. Nabanggit mo kanina na yung iba sa mga paid role, okay, ng mga dilawan, andyan ka ba, naririnig mo ko? Ayan, mga Maharlikans, hindi maganda, nasa bundok kasi si ngayon, si Guillermina. Di ba, Mina? Guillermina, Mina, andyan ka pa ba?
So, Yes, ma'am. okay. Yes, ma'am. So, nabanggit mo kanina, yung ibang mga paid trolls, kaibigan ng second wife ng Pangulong Duterte. Tama ba ang pagkadinig ko? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sino-sino uli ang mga pangalan nito na definitely hindi alam nito ng second wife ni Pangulong Duterte na si Hanilet, 'di ba? So sino-sino uli ito mga taong ito para at least kung hindi niya na mawarningan siya, 'di ba? Sige, pakisabi mga uli mga pangalan. Ayan, ang hina po kasi ng signal sa lugar ni Mina. So pinipilit. Po, ma'am, ito pong dati kong under, ma'am, na si Edita Caduaya. Kaibigan niya ni Hanilet. Ikalog, opo. So sino pa uli yung kaibigan niya na para at least ma-warningan siya dahil may mga sabi mo nga may mga ahas. Yes, ma'am. Ito pong ma'am, ito pong iba na to, ma'am, is nasusunan lang po. Pero ito pong si Edita Caduaya is, ma'am Hanilet, hindi niyo po alam po anong sinasabi niya sa akin na nung last time na bakit po ako umalis sa poder niya. Nananawagan po rin po ako kay Sir Bungo na imbestigahan niyo po kung pwede magkaharap kami ng babaeng yan kasi napakakapal ng mukha niyan eh. At baka meron pang nakuha na unang pabayad yan kay Trillanes at ngayon po talagang nagtatry siya na pigilan akong magsalita. Okay. So, Mina, ano pa? Panghuling salita na lang kasi hindi masyado maganda yung signal natin ngayong gabi. So, ano pa ang gusto mong sabihin dito sa mga paid trolls at saka sa mga kababayan natin na tulad ako, na patuloy na naniniwala sa iyo, sa iyong pure na suporta na ngayon sa ating gobyerno? So, talagang papangalanan ko kayo, ikaw Mirasol Espinosa, kung talagang inaanak ka ng Pangulo, ikaw Edita Caduaya na sinasabi mo malakas ka, na lahat gagawin mo, mapigil lang ako lumabas. Ikaw Inday Mahay, ikaw Mirsita, bakit niyo ako pinipigilan? Una-una sa lahat, activate ko yun at wala kayong sinay nandun. So kung sino mang mamimili, so kami po sa kasiri sa Astunia, kasi kami po yung kami po ang nasa delikado ngayon. At huwag niyo sabihin na gusto lang namin ng opportunity dahil kung gusto lang po namin ng opportunity at namera kami, ngayon lang po, bago lang, itong si Cathy Punchapings talagang nag-video call pa sa akin na nag-offer na papuntahin nila ako ng Paris para lang na bayaran po ako. So, kung mamimira lang ako, hindi na lang dito. Tapos sinisiraan pa ako. Tapos kung ano pang pinagsasabi. Pero ito po ang ginagawa ko para po ito sa bayan. At saka hindi na po namin malaman. Baka maaari kaming makulong. At saka ngayon nga po, tinatakot po ako na i-libel. Ano pong sinasabi niyo, ano bang sinasabi niyo yung opportunity naming makukuha? Ang amin lang po is yung maisiwalat po namin yung katotohanan at ma-aware po ang buong sambayanan na sa sunod po dahil po senatorial election is ibahan po natin ang mga lahat at may nasiba. Nanawagan rin po ako at papasalamat po sa lahat po na nagtitiwala sa akin. Sa inyo po, Mama Carlica, kanila Attorney Bruce, sa mga DDSIL po na
pinangungunahan nila Melody Greenfield, nila Net Pardo. Ito po si MT Barreto po na dating Dilawan na ngayon po is inuulan po ng threats. Yun po sa mga DDS Paris na si Elizabeth Dagupan, sila Dels Pajardo na patuloy rin po na naniniwala po, no, at anong time po na tayo po ay sikmira, sabay-sabay po kami nag-iyakan. Kung lang na lang nga po, sabihin po, iwanan nyo na lang ako. Kasi ang hirap iwanan yung mga taong mabubuting tao na patuloy na nagtitiwala sa'yo. Maraming salamat po sa lahat po na kababayan. Alright. At ipaglaban po natin ang ating Pangulo, ang ating mahal na Bongbong Marcos. Alright. Kailangan po maibalik po si Bongbong Marcos. At sa sunod po na eleksyon, iban po natin ang lahat ng mga politiko na tumatakbo under Liberal Party para po ito pong mga kahirapan natin, ito pong mga traidor na to, hindi na po makapagsilbi at makanakaw sa kaban ng bayan. Alright. So, ayan po, napakinggan po natin si Mina. Mina, okay, diyan ka lang, i-mute kita. Hindi, maririnig mo ako. So, bali, ang pagkaunawa ko po dito sa sinabi ni Mina, ay pilit po siyang pinapatahimik ng kampo ng mga Dilawan, kampo ni Trillanes, dahil pag natuloy nga yung kaso, pwede talaga silang kalaboso. So again, yung mga paid trolls po, mga paid trolls na pilit na pinagbabaliktad uli si Mina, sinabi po niya yung pangalan. Actually, marami po yan, isusulat natin sa comment na yan. So, mga nagpapanggap na DDS, okay? Pero sila po ay tunay na Dilawan para nga patahimikin. Definitely hindi lang si Mina ang gusto nilang patahimikin. Tayo din, okay? Tayo ang gusto rin nilang patahimikin. Lahat tayo nakikipaglaban sa katotohanan. But going back dun sa kaso ni Bongbong Marcos, meron po akong pinadala doon. Actually, nakamayan pa nga si BBM. Okay, nakamayan pa si BBM, napakabait daw po at magiliw ng ating tunay na Vice Presidente. Na-forward po sa akin yung video, but mamaya ayusin ko, ipa-upload ko po para makita po ninyo ang pagdating ni BBM. So, tinutukan ko po yung protest ni BBM. Siyempre, yun din ang mga isa sa mga pinaglalaban natin na matuloy na matapos na itong pandaraya ng mga Dilawan. Ang bottom line po ng issue na ito, ang bottom line ng pinag-uusapan natin dito ay ang mga salot na Dilawan na perwisyo sa ating bayan. So, yun lang, Maharlikans, mabuhay kayong lahat at tuloy ang pakikipaglaban, tuloy ang laban natin sa mga Dilawan dahil hanggat buhay ang mga Dilawan, magiging kalbaryo ang ating lipunan. Kaya dapat, tama ang sabi ni Mina, na sa susunod na eleksyon, dapat hindi suportahan ng mga hayop na to dahil sila talaga ang sisira, ang patuloy na sisira sa ating lipunan. Dahil kitang-kita naman natin ngayon na ang Pangulong Duterte gusto nilang paalisin, alam naman natin lahat na ginagawa nilang paraan para i-destabilisa ang ating gobyerno. So, yun lang mga palangga, mga Maharlikans, mabuhay at tuloy po ang laban para sa mga kultong Dilawan. Kay Mina, good luck sa'yo. I hope mabigyan na ng pansin ang kaso mo, Mina. Tuloy-tuloy na nang maisiwalat mo ang totoong kwento at ang totoong nangyayari kung bakit kanila binayaran nung una para magsalta sa Pangulong Duterte. Makapagsalta ka na sana sa korte at nang marinig ng buong bayan, ng mga hurado natin, okay, ang buong katotohanan galing sa iyong testamento. So mabuhay po kayong lahat. Tuloy ang laban.